So dito mga lodi, no? Nagkaroon na ng final decision dito sa handrail sa gabay nitong hagdanan. Kaya tinutuloy na natin ngayon yung pagbuo dito. So kasi yung ilalagay natin dito sa loob nitong frame ay ito, perforated plate. So yun yung ilalagay natin dito. So may kamahalan kasi ito, no? 1.6 ang isa nito. Kaya matagal madesisyonan kung papaano. At yun nga, final decision na yan talaga ang ikakabit. Kaya ito na, itutuloy na natin. So ipupulwed na lang to. So meron na tayong nagawa din doon. Ipupulwed na lang. So dito naman mga lodi ay na-repair, no? Na-repair. Dating mataas ito. Dati dito yan nakakabit. Binabaan para magamit yung plate na yan. Kaya ni-repair yan. Binaklas para magamit yun. So yun yung medyo dito kasi medyo mahirap na tanggalin. Mahirap na rin bawasin yan dahil nakakayo. So mga lodi, ito yung itsura nyo. Sample muna tayo para pa-approve natin kung okay na. So itutuloy na natin. So yun yung itsura nyo. Yan. So ito yung materialis niya. Yan. Yan. Ilagay na lang din doon sa ilalim siguro ng hagdanan para hindi na masira. So hanggang doon yan. Kaya napakalaki ng gastos at napakahirap yung trabahuin. Ang daming proseso ang ginagawa. So to inipit lang natin to ng 3/4 by 3/4 na tubular. Yeah. So ang talagang plano nito ay nakatornilyo to sa loob, no. So wala pa tayong tornilyo. So para for sample purposes lang, in-spot lang natin diyan sa loob. Then pagka okay na, tatanggalin ulit ito, no. Ito-tornilyo kayo ngayon natin to para mas matibay. Okay. So dito mga lodi, no, yung ginawa natin dito sa kabilang side ay gumamit tayo ng thick screw para maipit natin ito ng husto. Ayan. Yung unang plano kasi sa loob natin ito sa tornilyo. So wala pa tayong tornilyo na magagamit sa loob. So nag-improvise tayo, no. Phillips screw muna natin dito. Then ihinang ito dito, no. Ihinang pa natin ito dito yan. Tapos puputulin na lang natin yung ulo ng thick screw. Tapos ipupulwed. So dito sa kabila, pinutol na natin yung dulo ng thick screw. So ayan. Then i-welding na lang natin to. Yan. Then hahasain para hindi makita. So yun na lang yung gagawin natin para maipit ito ng gusto. Kasi manipis lang to. So, para maipit. So yung ulo ng thick screw ay puputulin yan. Then ipupulwed. So dito mga lodi, habang wala pa itong screen, no, dahil medyo mahal ito at mahirap hanapin. So prepare na lang itong mga frame. So ayan, naka-prepare na yung frame para pag dumating yung screen ay salpak na lang natin para hindi na tayo magahol. So napakaraming tubular yung magagamit natin. So ginamit natin na tubular ay 3/4 by 3/4. So tinutol-putol na natin para hindi na mahirap magguhit. So tingnan niyo po mga lodi, yung ating ginawang hagdanan. So yung tiles nila, yung sakto lang dito sa abang natin. Very good. Maganda yung pagkakadali natin dito. Pantay-pantay pati hanggang dito sa nakataas. Siyempre maganda din ang atag ng tiles nila. Ito, dumating na rin itong materials natin na ikakabit, no, sa hagdanan. Pero kulang pa rin, no.
So kailangan natin ng 14 pieces. So 5 pa lang yan. So, ang dami pa natin kulang. So ang isa pala niyan ay 1/6 daw ang isa niyan. So itong mga tubular na to gagamitin pa rin natin to. Ayan pa, no? Napakarami pang materialis natin na nandito. Ibig sabihin, marami-rami pa tayong gagawing trabaho dito. Kasi sa laki naman talaga ng bahay na to. So ito mga lodi, no? Nagtutuloy na tayo na magkabit nitong perforated plate. Sa pagkabit nito ay naglalagay kami ng plywood, no? Kasi manipis ito. So tingnan nyo to. So ito yon ang kakabit natin. Yan. Dahil manipis ito, lulundo to at lukot-lukot, no? So nilagyan namin ng plywood. Then lagyan natin ng tornilyo para kahit papaano umunat. Ngayon, naikabit na natin to, tatanggalin na natin ngayon yung plywood para makita natin kung unat yung ginawa natin, kinabit natin. So dito ay ito ay naka thick screw lang, no? So dito. Yan. Naka thick screw para maipit niya ng husto. Ngayon, ang gagawin diyan ay i-welding to. Yan. Pero yung isa niyan, yung nandito, ito to ay naka full weld sa loob yan, naka full weld sa loob paikot, no? Ito yan, itong sa kabila ay hindi to naka welding, naka tornilyo lang yan. So bago pa natin to putulin tong mga ulo nitong thick screw, mag welding muna tayo rito. Yan, tapos saka putulin yung ulo ng thick screw para malinis. Diyan ipo full welding yung ulo ng thick screw. So talagang maproseso tong ano na to, proseso tong trabaho. So itong mga lodi, no? Payo ko sa inyo, no, sa mga nagpapagawa, no, hanggat maaari ipaunan nyo muna yung mga welding works bago magpa-tiles, kasi napaka hirap din ang mag-welding na may tiles na, no? Hindi may iwasan na pwede tayong makasira ng tiles. Yung kasi yung baga na tumatalsik sa welding, pag dumapo yan sa ibabaw ng tiles ay dumidikit, no? At sa dami ng weldingin natin, hindi maiwasan talaga na may maligaw, may papatak talaga dyan. So para maiwasan yon, dapat pinauunan nyo muna yung mga welding works yan. Ayan, no? Napakarami pa natin tatrabahuin. So dito ang nangyari kasi ay sa tagal ng ano nila ng approval, sa tagal ng pag decide kung anong design ang gagawin, no, ang ending ganun pa rin naman ang gagawin, no. Nauna na itong mga nagta-tiles. So itong matagal na ito nating nagawa, itong mga bakal na yan, matagal na nating nagawa. So balit nakalipas na yung mga 1 buwan mahigit bago pa pinatuloy. Kaya ito, ayun, may mga naka-tiles na. At yan ang pinakamahirap sa lahat na magtrabaho na may mga tiles na. Okay, no? So sana sa mga nagpapagawa, pag-isipan nyo maigi, no? Ipauna nyo talaga yung mga welding works bago kayo magpa-tiles. So ganito mga lodi yung itsura ng screen. Lalagay natin bingkong-bingkong. So, hindi natin pwede kabit yan na ganyan ang itsura doon sa paglalagyan natin. So, kaya ang gagawin natin ay lalagay natin dito sa plywood. Ayan. Lalagay natin sa plywood, din lalagyan natin ng mga screw para lumapat ito. Dapat nga daw din. Yan, ilalapat yan. Ito. Ayan. Yan na rin yung clearance mo. Kulang dito. Kuti pa. Yeah. So, ganyan, no. Lalapat natin dyan. Lalagyan natin ng screw para lumapat.
Then pagka nalagyan na ng mga screw yan, saka pa lang natin ikakabit doon para maiwasan yung paglukot-lukot. Dahil na napakanipis, so tingnan nyo to. Ayan. So, ito yung tsura niya. Napakanipis lang, no? Kaya kailangan maunat yan bago maikabit. So, yan. So, ito na mga lodi, no? Malinis na. Malinis na. So, ayan. So, ito parang wala nang bakas ng thick screw. Ayan. At napakatibay nito dahil tad-tad ito ng thick screw. Yan. Tapos pinutol din winelding. Yan, mga thick screw yan. Welding yan. Ikot. Then itong mismong 3/4 by 3/4 na pinang-ipit natin, naka-welding pa sa loob yan. Kaya hindi to basta makatanggal. At malinis na, no? Malinis na. Maganda yan kapag napinturahan na, namasilyahan na pinturahan. So mga lodi, no, ganito yung ginawa natin dito pag nagkakabit tayo ng screen, no? Perforated plate yung tawag nila dyan. Nilalagyan natin ng plywood and then ini-screw natin, no? Yung black screw ang gamit natin. So ayan, ginagawa natin ito para maunat itong screen. So dahil tingnan nyo yung screen, ayan, no? Yan sila, lukot-lukot, no? Lukot-lukot yung screen. Ngayon, pag kinabit natin yan na hindi natin nilagyan ito ng plywood, hindi siya maunat, ay pwede naman, kaya lang ganito siya, no? Ito hindi natin nilagyan ng plywood ito. Ito. Yan, malambot siya. Yan, no? Yan, no? Nagagalaw natin, malambot siya dahil hindi gaanong nauunat, unlike ng nilagyan natin ng kanyan. So ito yon, yung mga to. Ayan, to. Yan, no? Matigas yan. Matigas. To, matigas din. So itong mga to matigas to dahil mayroon, yan, nilagyan natin ng plywood ito. Yan, matigas. So dalawa ito ang hindi natin nilagyan ng plywood ito. Yan, oh. Yan. Yan, oh. Yan. Oh. Yan, malambot siya kasi ito yung mga parte na hindi natin nilagyan ng plywood. Ito hindi ganyan. Hindi rin natin nilagyan ng plywood. Oh, yan. Ngayon, lalagyan na natin ng plywood. Dito kasi hindi nilagyan ng plywood kasi mahirap tanggalin itong plywood dahil ito na naka-screw yan, padtad ng screw. Kaya mahirapan tayo magtanggal ng mga screw dito, kaya hindi na tayo naglagay ng plywood. So mga lodi, no, ganyang karaming thick screw ang nilalagay natin para maipit itong screen. So ngayon, puputulin ito, yung mga dulo ng thick screw, pati itong ulo puputulin. Then i-welding. Ito na ngayon siya, ano. Ayan, ito na yun. Pag naputol na welding, yan na siya ngayon. Ngayon, pagka nilinis, ito na ngayon ang itsura nito. Pag nalinis na ni Romeo, yan. Parang wala nang bakas, no? Pagka nilinis na ngayon, pag pininturahan yan, mamasilyahan ito para matakpan. Anong karami yung thick screw, no? Kadtad ng thick screw yan. So yan mga lodi, no, tinatanggal na yung mga yung ulo ng thick screw, tatanggalin. Yung dulo niyan sa kabila, yung matulis ay tinanggal na rin. Pagkatapos tanggalin yan, i-welding ko naman yan, hinangin, then nilinisan. Kaya ginagawa natin ng ganyan para malinis, no? Wala kasi hindi manipis sa nipis ng screen na pinakabit natin, hindi pwede hinangin. Kaya option ay ipitin na lang ng tubular na 3/4 by 3/4, din 6 screw ang ginamit natin dyan. So ganito mga lodi, no? Ito
wini-welding muna dito sa loob, paikot, ayan. Then hasain para hindi naman bumukol yung mga to, bago pa natin yan ilagay to para ipitin. Kahit ito sa likod hindi na tayo nagwi-welding dito, yan, dito na lang ang hinang yan para malinis tingnan. So sa dami ng hinang yan matibay yan, tapos ipitin pa natin ng thick screw. Okay, so kaya matagal ito ikabit itong perforated plate, no? Dahil kailangan natin i-thick screw yan, mga yan, ayan, naka-thick screw yan. Tapos pag na-thick screw na yan, ito hihinangin yan. Pagkatapos ng hinang, puputulin yung mga ulo ng thick screw. So dito tayo sa pinanggalingan ng kasama natin na nag-welding. So pag nag-welding naman ay merong sapin na karton. So ayan, sapin na karton. Pero kapag kung minsan ay may mga nakatakas na baga. So dito ayan, nakatakas na baga yan. Ayan ang problema pag naka-tiles na. Ito. Ayan, baga yan, kumapit na. Ayan. Sira na yung babaw ng tiles. No, ayan yung dapat sana ay mauna muna yung mga welding works bago pa itong paglagay ng tiles, no. So okay, no, magliligpit na tayo. Ayan, liligpit na si Romeo. At ganito kadami yung kalat, no? Kaya maaga tayo magligpit para makapaglinis pa. So ito yung itsura na niya kapag nalinis na. Ito, yan. So kailangan itong mga pinag-weldingan ay wala tayong makakapang nakabukol para hindi naman magalit sa atin yung mga pintor, para hindi sila mahirapan magmasilya. So ganun mga lodi, pakisamahan lang ang trabaho. Ito, yan, no, flat na flat, no, wala kang mahipong nakaalsa. So ito yung mga ganito ay mamasilyahan lang yan. So pintor nang bahala magpaganda nito. So okay mga lodi, no, tapos na tayo dito sa railing. So ito yung kabuuan itsura ng railing na, no? Napakalaki ng area na to. Yan. So nakahanda na ito para sa pagpintura ng mga pintor. So malinis na ito. Yung mga pinag-weldingan malinis na. Pintor na lang ang ng mga masilyan ng dapat masilyan. Siyempre kailangan yung pag pininturahan nila maayos din tingnan. Okay, so ito pala ay medyo talagang malaki ang ginastos nito, dahil itong perforated plate ay 1.6 ang isa, no? At ito ay umubos tayo rito ng 16 pieces na perforated plate. So ito ang suggestion ng iba ay dapat daw pinantay natin dito. Ayan. Ang problema pag pinantay natin yan dito, yung magiging buwelo niyan ay aabot dito hanggang dito. So hindi naman po pwede. So napakapangit naman kung pagdating dito ay gaganon tayo. So ito talaga yung ano niya. Ito talaga yung dapat yung kanyang height, no? So yan, kaya mababa yan. At dito ay ano natin. Yan. Para hindi naman maano sa kamay. At isa pa, may mga bata kasi dito. Kung ito nakakanto, delikado, no? Kasing taas lang ito ng 4 to 5 years old na bata. So kung nakakanto ito ay sigurado sa ulo. Yan. Tapos ito, ganun din. So ito, ilang ano din natin to ginawa, no? Ilang linggo, no? Dahil patigil-tigil dahil gawa nung yung mga design ay pinapa-approve pa, pati itong hagdanan siyempre. So bababa na tayo. So ito yan, at napakagaan nito bumaba sa hagdanan na to dahil
18 centimeter lang ang ano nito, riser. Pagdating dito sa kanto, yan. Ganito din siya. Okay. Yan. So ito, tapos na tayo dito. So at iba na yung ginagawa natin. Okay, so dito tayo. So ayan. Yan yung kabuuan ng hagdanan natin. Yan. At yung may pinakamahirap na ginawa natin dyan ay yung mismong railing. Railing, mahirap gawin yan. Mahirap ikabit yung perforated plate. Okay? So mga Lodino, ay ito ay arawan lang tayo dito. Kaya medyo mahirap ay okay lang. So dahil mga ganitong kadetalyadong trabaho, napakahirap nito ikot ng pakyaw. Dahil siyempre baka mamaya mawamali tayo. Okay mga Lodino, so kung nagustuhan nyo yung mga video ko ay paki-follow na lang, no? Paki-subscribe ng YouTube channel at paki-follow ng aming Facebook page, paki-like and share. Okay mga Lodino, at bibis na rin yung mga tropa. Pauwi na.